Marcos na dalagita ang hinalay at pinatay sa Masinloc, Zambales. Ang suspect ay ang driver ng sinakyang tricycle, si Mark Zambrano, naka-alerto 24. Nagluluksa ang pamilya ng 15 anyos na si Giselle Antigo. Natagpuang wala ng buhay kahapon ang dalagita sa bulubunduking bahagi ng Masinloc, Zambales. Wala ng damit pang ibaba. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis. Ginahasa raw ang biktima ng tricycle driver na si Romulo Bulataw Jr. Pauwi na raw mula sa eskwelahan si Giselle at sumakay sa tricycle ni Bulataw kasama ang dalawang pang kaklase Martes ng hapon. Pero pagkahatid sa dalawang kasama, dinala raw ng driver sa isang liblib na lugar si Giselle. Hinalay at hinampas ng bato at kahoy sa ulo at nilasas pa ang magkabilang pulso. Umamin sa krimen ng suspect na nangaharap sa kasong rape with homicide. Ang sigaw ngayon ng lolo, hustisya para sa pinakamamahal niyang apo na nakatakda na sanang magpunta sa Amerika. Kung kami masusunod kung ano po ang ginawa niyo dito sa apo ko, dapat po ganoon din ang parusa niya. Halos po buong Masinloc po, natawag niya. Nagpansin mo po, sumabagatag tao sa kanya. Dahil po napakabait ng bata. Maging ang mga kaklase ni Giselle nanghihinayang sa sinapit ng kanilang kaibigan. Mark Zambrano, naka-alerto 24. Matapos sinawalat kahapon ni COA Chairperson Grace Pulido-Tan, Commission on Audit, inamin ngayon ni Senador Jinggoy Estrada na tinawagan nga niya noon si Tan. Pero ang paliwanag ng Senador, ang pakay niya noon ay humingi ng special audit sa pondo ng City Hall ng Maynila at hindi ang paggiling na magtalaga ng kanilang auditor. Nakatutok si Joseph Morong. Kinumpirma ni Senador Jinggoy Estrada na tumawag nga siya kay Commission on Audit Chairman Grace Pulido-Tan, pero hindi para humingi na italagang isang kakilalang auditor, kundi para sa isang special audit ng pondo ng Manila City Hall dahil doon daw sa utang ang lungsod. Pinaparating lamang daw niya ang hiling ni Manila City Administrator Simeon Garcia na dati niyang Chief of Staff. Git din ni Manila Mayor Joseph Estrada, ama ng senador, na hiniling ang special audit dahil gusto niyang malaman bakit may pagkakautang na 3.5 billion pesos ang Maynila maliban pa sa 613 million pesos sa Meralco at may nilad na 57 million pesos. Pero sabi ni Tan, may inirekomendang tao sa Senador Estrada para sa City Hall. Rini-request niya yung isang particular person, auditor namin, na siya daw ang i-assign ko sa City of Manila. So, sabi ko, sir, tingnan ko pagbalik ko. Pero hindi ko in-assign. I think I recommended two names. Hindi ko kilala yun. Okay? It was given to me by the city administrator. Okay? Wala akong kilalang auditor eh. Sabi pa ng senador, hindi raw niya maintindihan kung bakit minamali siya ni Tan ang pagtawag niya rito. Pero hindi naman raw niya pinapersonal si Tan. Si Tan naman tila hindi pa tapos kay Senador Estrada. Siya naman ang bumira kanina sa unang anibersaryo ng programang Citizen Participatory Audit. Akse lamang daw sa oras ang dinaluhan niyang budget hearing sa Senado. I was moving to myself, oh my God, what a waste of executive time. You know, all these things that you have to go through just to get the budget, and I don't think that there was really anything of national interest or significance there. 7 oras daw naghintay sa Senado nitong Lunes ang mga ahensya magdedepensa ng budget at pagkasala nga ni Tan, kinuha itong pagkakataon ng Estrada para kumprontahin siya tungkol sa pork barrel scam. Si Estrada ay isa sa 3 senador na sinampahan ng reklamo kaugnay na umani-manumal ang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kaya sabi ni Tan, kung maaari lamang, ayaw na niyang tila nang hihingi ang COA ng budget sa Kongreso tulad na nangyayari tuwing budget hearing. Ang gusto ni Tan, automatic appropriation o automatikong lalaanan ng budget ng ahensya. Tinatrabaho na raw ng COA na palitan ng kanilang charter. We are already at a disadvantage. Mahirap daw kasi na sa mga senador o kongresista humaharap ng COA para manghingi ng budget. Nakita nga raw sa issue ng pork barrel scam na pwedeng magbangga ang COA at ang Senado at Kamara. By the very nature of our work, because we are accounting for the people's money, no? Ang talagang matatapakan namin dyan, o makakabangga namin, if I may use the term, no? Ay mga nasa gobyerno, politiko. Pero tanong ni Estrada, Who audits themselves? Eh kung meron silang irregularidad, siyempre matatakot yung resident auditor nila.
sa chairman o sa mga commissioners. Baka ilipat sila, tanggalin sila sa pwesto. Sa ngayon ay aprobado na ng parahong kapulungan ng Kongreso ang budget ng COA. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Inulan po ng batikos ang Administrasyong Aquino sa umuray mabagal na pag-aksyon pagkatapos hagupitin ng Bagyong Yolanda ang mga kababayan natin sa Visayas. At si dating Pangulong Fidel V. Ramos may mga puna rin sa naging pagresponde ng gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sadyang pambihira ang bagsik ng Bagyong Yolanda pero para sa isang veterano na sa kalamidad gaya ni dating Pangulong Fidel Ramos, sa dinami-dami naman ng matinding bagyong dumating sa atin, nakalulungkot na nangapa pa rin ang ating mga leader. Ayon kay Ramos, kapos ang aksyon ng mga leader ng local at national government kaya inabot ng siyam-siyam ang pagdating ng tulong para sa mga nasalanta. Ang suma niyan lack of leadership at each level. Kailangan leadership dito sa on-site Si Ramos ay isa sa mga punong abala sa mapaminsalang 1990 Luzon earthquake at Mount Pinatubo eruption noong din 1990. Defense Secretary siya noon at pinuno ng Office of Civil Defense. Nang maging Pangulo noong 1992, minana naman niya ang patuloy na pinsalang dulot ng lahar ng Mount Pinatubo. Bagamat naiiba raw ang Bagyong Yolanda, naging mabagal ang distribution ng relief goods. Tila raw walang taong gobyerno na nagkokontrol. What unfortunately we saw during the first 10 days or 2 weeks, starting on the 8th of November, was a lot of double handling, time lost, or time delayed in providing rescue, assistance, and relief. Mabagal daw ang pagdedesisyon na traffic pa nga raw sa Matlog Sorsogon ang relief goods kaya sana nadiskartehan na lang ang pagbiyahe nito gamit ang Batangas Port. The whole country is being judged by the entire international community. And what I have seen so far is a reactive kind of government functioning dahil sa pagkukulang ng really long-term strategic advance planning. Nanindigan naman ng palasyo na ginawa ng gobyerno ang lahat na makakaya nito. Ito naman pong nangyaring storm surge ay kakaiba rin dahil kauna-unahang pagkakataon na ganong kataas na storm surge ang naranasan. Ginawa po ng administrasyon ang lahat ng nararapat. Sa kabila ng kanyang mga puna, maingat si Ramos nang tanungin namin tungkol sa performance ni Pangulong Aquino. I think people can judge. I don't have to judge for them. We saw his initial actions and some of them he could have delegated already to some of his cabinet members. Like? He need not be handing relief goods and giving them to this person or that person because his time is very valuable as president. Ano dapat? That's good for the pictures for a while, pero not all the time. Kaya raw siya nagsasalita ngayon ay para ipaalalang kailangan nating paghandaan ang matitinding mga kalamidad dahil na rin sa climate change na problema ng buong mundo. Ilan sa panukala ni Ramos, dapat bigyan ng kakayahan ang NDRRMC na makaaksyon kaagad bago pa man tumama ang kalamidad. Dapat daw itong gawing bureau na may mas malaking budget. Bumuo ng isang komisyon na tututok sa pagbangon muli ng Eastern Visayas, gaya ng Mount Pinatubo Commission noon. Dapat din daw mag-training muli ang mga taga-gobyerno kung ano ang gagawin kapag may storm surge at super typhoon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, sa 2 bilyong pisong buwis na pinababayaran kay Manny Pacquiao, maigit 1 bilyong piso doon ay mga interest pala at yung tinatawag na surcharge. Sa lalawigan ng Antique, mga magulang ng isang sanggol na may kakaibang kalagayan, nananawagan ng tulong. Freddy Aguilar, hindi raw dadalo sa pagdinig sa reklamong child abuse o pang-aabuso ng bata na isinampa laban sa kanya dahil sa pakikipagrelasyon niya sa isang menor de edad. At sisilipin natin ang isang patok na puntahan ngayong Pasko sa lungsod ng Davao, pati na ibang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 Oras.